Hello guys! So, ito nga. Okay. So, today, ako naman ang magpapareba. Since ang buhok ko ay tumubo na yung kanyang kulot. And then, kinulayan ko rin siya before. So, ito na yung original na buhok ko. So, tumubo na siya. Actually, gusto ko nga sanang pahabain pa siya. Para, di ba, mas maganda kasi pag mas mahaba yung buhok na ire-reband. Kumbaga, yung virgin hair na ire-reband, mas maganda yung magiging outcome niya, no? So, pero kasi, sobrang hassle na niyang ayusin. Alam mo yun, kahit nakatabi ka, yung buhok mo, umaalsa pa rin siya. So, no option tayo kung di i-reband na talaga siya. So, ayun nga. Dito guys is yung aking kapatid na tinuturuan kong mag-reband. Okay? Siya yung inutusan kong gumawa. Actually, marunong naman siya konti. Pero when it comes to the application and then dun sa pag-a-assist ng buhok, hindi pa siya gaanong sanay dun. Pero, ayun, siya pinagawa ko sa buhok ko. Bahala na si Batman, ano. So, dito guys, gamit ko yung bago naming hair dryer na N&N Pro Nano Titanium Perfetto 2,500 watts na hair dryer. So, yun yung bago naming product. So, ilalagay ko na lang siguro yung link sa baba para kung gusto nyo mag-order, pwede, okay? So, ito yung buhok ko, guys. Kung makikita nyo, yung color niya is lift na rin ng bongga. Actually, hindi ganito yung kulay nito before. Pero, as usual naman, habang tumatagal talaga yan is naglalighten yung kulay. So, ito nga, guys, yung dilemma ko ngayon, okay? Naglagay ako nitong isang, I don't know, rejuvenating ba to, okay? Gumamit ako. Nakalimutan ng lola mo na hindi pala dapat lagyan around the eyes. So, ayun, sad life yung aking mata, ano. So, ang ginawa ko na lang is naglagay ako nitong Valotano Argan Oil Serum. So, baka magtataka kayo bakit nilagay ko sa mukha, ano. Actually, guys, yung Argan Oil Serum ni Valotano is pwede siya for the hair and skin. Okay, pwede siya sa face kasi pure argan oil siya. So, ayun, ginamit ko nga as moisturizer para kasi medyo, di ko alam ang hapdi niya guys. Dito sa may ilalim ng mata na sobrang siguro yung lagay ko ng ng rejuvenating. So, ito na nga, ayan guys, tinuturuan ko yung kapatid ko kung saan lang ba dapat niya ilagay yung gamot. So, ang pinapalagyan ko lang sa kanya is itong part na kulot, okay? Then, dun sa transition part, doon sa straight at saka doon sa kulot, pinapa-spray ko sa kanya ng water bago siyang mag-apply or even after the application. So, for the purpose lang na maprotektahan yung rebanded part, okay? Para kung sakaling matap man siya, hindi siya agad-agad na magre-react at naiiwasan yung damage niya. Kasi most likely guys, kung mapapansin nyo dun sa ibang papareband, habang tumatagal, nagpuputol-putol yung buhok nila. So, most likely, yun yung dahilan. Siyempre, dadaanan mo ulit yan ng plancha. So, kumbaga, ang buhok mo is magiging marupok. Okay? Ma-overcook. Kaya, yun ang ginagawa namin para maiwasan din yung pagkakaroon ng sobrang damage na buhok due to rebanding. So, yun yung protective way namin na ginagawa. So, dito nga guys is nag-apply na siya ng gamot. So, as usual, ang gamit niya dito guys is si Valotano 3-in-1 rebanding. Okay? So, kahit medyo kinakabahan ako, carry lang. Bahala na si Batman, ano. Pero, marunong-runong na rin naman itong kapatid ko, kaya carry lang. So, dun sa mga gustong mag-DIY, siguro guys, masasuggest ko, kung talagang wala kayong gaanong knowledge when it comes to chemical process like rebonding, wag. Okay?
wag nyo siyang gagawin. Kasi ito ay irreversible. Kumbaga, once na ma-damage na ang buhok, hindi mo na siya pwedeng ibalik. Okay, pahirapan na guys. Hindi na natin basta-basta mare-retrieve yan. Mare-retrieve pero hindi na siya maibabalik doon sa dating estado ng buhok. Most likely dry, and then kailangan consistent na yung consistent na yung treatment na gagawin mo. Magiging regular. So, yun naman ang dapat nyong iwasan. Hanggat maaari, pwedeng mag-hire kayo ng professional, or best way is to go to the professional salon para gawin yung buhok nyo. Kasi alam nyo, kung gagastos lang din naman tayo sa pagpapaganda, mas maigi na gumastos tayo doon sa sigurado. Although, sabihin na natin medyo mahal, pero mas okay pa rin yun guys. Kasi same din naman yun. Kung madadamage yung buhok mo, mas mahal yung mga gagastos mo, di ba? So, kung naghahanap naman kayo ng mga professional stylist, actually, maraming available. Pwede rin kayo mag-PM sa akin guys. Tapos, i-recommend ko kayo doon sa mga professionals na malapit sa area nyo. In case lang na meron kaming connection doon sa area nyo. So, pwede namin kayong i-recommend sa kanila. And then, para hindi rin kayo mapahamak, okay? Hindi ko talaga advice yung DIY rebonding. Ang DIY rebonding, guys, pwede lang niyang gawin ng mga professional. Although, actually, mga professional nga, hirap din sila mag-DIY ng buhok nila. So, nag-hire pa rin sila ng another professional na hahawak ng buhok nila. Okay? So, ayun na nga guys, tapos na tayong maglagay ng rebonding. So, dito sa procedure na to, tumagal lang yung pagbabad natin ng gamot ng around 20 minutes. Okay? Tapos yung rebonded part na to, yung nasa baba, hindi na natin siya ni-rebond. Okay? Hindi ko na pina-applyan ng rebonding since straight pa naman din siya at saka ayoko rin ng super batak na buhok. Gusto ko yung may buhay lang siya, hindi buhaghag. So, ayun guys. So, ayan. Wala na yung hindi na nilagyan ng rebonding yung baba. Okay? So, ayun siya. After ng blow dry, makikita nyo maganda na rin naman yung bagsak niya. Actually, ay iniisip ko nga na wag na kaya planchahin. Pero, kasi ang sakit sa puwet umupo ng mahabang oras talaga guys. Kaya believe din talaga ako dun sa mga client namin na nakakatagal ng upuan sa salon ng mahabang oras. Ako talaga hindi ko carry guys. Di bali nang ako na lang yung gumagawa kaysa ako yung uupo dyan. So, nakakapagod siya for me. Ang sakit sa likod. Okay, mas okay sa akin ang nakatayo. So, ayun na nga guys. At nagplancha na ang bata. Okay? So, dito sa pagpa-plancha guys, ginaguide ko pa rin siya na yung tamang way. Okay? Even yung init. Kasi ito, pag hindi mo sinet up sa kanya yung init, ang init na ilalagay niya dyan is yung maximum. So, ang mangyayari, sunog. So, another factor yan guys kung bakit nadadamage yung mga buhok natin. Okay? Kaya sabi ko nga sa inyo, iwasan nyo yung DIY. Kasi katulad nito, yung temperature ng hair iron, napaka-importante niyan. Okay? Kailangan i-adjust mo siya, depende sa strand. Okay? Depende sa strand and quality ng buhok. Katulad ng buhok ko guys, manipis lang ito, then colored na rin siya. So, ang Fahrenheit na ginamit dito is 380 lang. Okay? Tapos, yung paghago doon sa dulo is hindi na rin gaanong pinahagod ng maigi sa iron kasi ayokong matusta, okay? Ayokong maging tutong yung buhok ko. So, ayun na nga guys, after ng mabilisang process natin, actually parang 3 hours lang ata o wala pa, natapos na yung rebonding ng buhok ko kasi manipis lang din siya. Oh, ayan, ang pinalabasan, ang shiny niya pa rin. Okay? So, yan guys, walang Brazilian na ginamit. So, rebonding lang talaga yan ginawa natin sa kanya. And, after the next day, tinalian ko na.
O, diba? Nalian ko na. And then, ang sakit pa rin ng mukha ko niyan, guys. Ano? Yung gawa nung rejuvenating. Diyos ko. Okay, so yan. Ay babanlawan na rin natin. Pero ang gagamitin natin dito, guys, is itong si Absolute Repair Golden by L'Oreal. And kung gusto nyong mag-order nito, ilalagay ko lang yung link sa baba. Okay? So, ito guys yung content niya sa loob. Ayan. Sobrang bango niya in fairness naman. And then super thick ng kanyang consistency. And then, ayan na nga. At i-apply na natin yan. So, dito guys, ang gagawin natin is yung yung L'Oreal lang ilalagay natin. Hindi muna tayo mag-shampoo. Okay? So, iti-treatment muna natin siya. So, ayun nga. At then, the next few hours, hinayaan ko lang siya matuyo ng natural na hangin. Okay? So, ayan na nga yung kinalabasan niya, guys. Na-straighten naman siya. And maganda yung outcome. Nagustuhan ko, in fairness. Pwede nang i-promote si kapatid. So, ayan. Yung resulta niya, nawala na yung buhaghag sa taas na ang sagwa talagang tingnan, guys. Ayun talaga yung pinaka naiirita ako tingnan, yung nasa may tuktok. So, ayan na nga siya, guys. Nagustuhan ko nga at saka hindi siya ganoon ka-flatten. Parang natural pa rin yung kanyang outcome. So, ayan yung dulo na hindi na natin pinadaanan ng ribbon. Maganda pa rin siya actually. Ayan. Kaya hindi na natin siya kailangan i-ribbon. So, sa mga gusto i-try mga product, lalagay ko na lang yung link sa baba. And then, wag po kayong magdi-DIY again. Iwasan po ang DIY and then hire a professional. And then, after that, I just want to say thank you for watching this vlog. And then, I will also try to make another vlog on how to maintain this rebonded hair rather. Okay? So, ayun lang guys. Thank you for watching and bye-bye.